OFW Runner, Day 73. Today is March 13, 2017. At ngayon, pag-uusapan natin, sino ang unang makakauwi for good? Number 1, ang taong nakapag-ipon ng 5 million sa 5 taon o ang taong nag-invest ng 1.2 million na kumikita ng 10% per annum sa loob ng 5 taon. And yan po ang sasagutin ko mamaya. But para sa mga tao ngayon lang na nakikinig sa video na to, this is my New Day's resolution, ang aking version of New Year's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am thinking or committing to a task or tasks to be completed every single day of the year. Yes, you heard me right. It's 365 days. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Isang beses may kakwentuhan akong kaibigan at ang sabi sa kanya, gusto mo bang yumaman? OFW din siya dito sa Hong Kong. Sabi niya sa akin, alam mo kuya, simple namang ang buhay na gusto ko eh. Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay, siguro sasakyan, at siguro business, makapag-start ng business. Sabi niya, ganoon lang kasimple, okay na ako doon. Medyo napangiti ko ng konti kasi sabi ko, hindi kasi simple yun eh. Mantakin mo yung bahay, magkano yun? At sinabi ko talaga sa kanya, so kung bibili ka ng bahay, at yun ang pangarap mo, right? I cannot judge. Iba-iba tayong definition ng success. Pero napaisip ko siya ng konti kasi sabi sa kanya, so kung gusto mo ng sariling bahay, magkano yung bahay na gusto mo? Or ano yung bahay na gusto mo? For example, 2 bedrooms ba? Yung merong garahian, ganyan? O bungalow, 1 bedroom? Ganon. Sabi niya, 2 bedrooms siguro. Sabi ko, saan? Sabi niya, Cavite siguro kasi sabi nila maganda daw doon. Sabi ko, alam mo ba mga 2 bedrooms doon, mga milyon na lahat? Sabihin natin 2 million o 3 million ang mga bahay at lupa doon. Sabi niya, ganun ba? So sabi ko, o sige, magkano ngayon yung iniipon mo sa simple mong pangarap? Sabi niya, ang kaya mong ipunin. Sabi niya, 2,000 Hong Kong. So mga roughly 12,000 pesos, right? So 12,000 pesos, ipunin mo, hindi mo kayang bumili ng 3 milyong bahay eh. Or hanggang sa mag-retire ka, saka mo lang mabibili yung bahay. Ito pa nakakatawa. Pag nagawa mo yung bahay, kailangan mong bumili ng gamit sa loob ng bahay. Tapos pag uwi mo, meron ka ng bahay, nakatira ka na sa bahay, tapos meron kang furniture sa bahay mo or mga gamit sa bahay. Pero anong gagawin mo? Anong trabaho mo? Right? So, ano ba ang definition ng simpleng buhay? Right? So yun ang kailangan nating unang-unang alamin. Ano ba sa atin ang success at ang simpleng buhay, ano ba yun? Merong study na ginawa ang NEDA. Nakita ko to last year. At sasabi, in the future, kung ang simpleng buhay ay siguro meron kang 2 anak, meron kang sasakyan, meron kang bahay, meron kang time para makapagbakasyon siguro twice a year, ganon. At sinukat niya na ang buwanang kailangan mong buwanan na sweldo ay 120,000 pesos. Yun ay para sa simpleng buhay. At tinanong, nagkaroon ng survey sa mga taong ano ba yung gusto nilang maging. For example, anong pangarap nila sa buhay. Sabi nila, 80% or 79.something% ay gusto nila ng simpleng buhay lang. At tinanong sila, ano ba sa inyo? Ano ba ang definition ng simpleng buhay sa inyo? At ang sabi nila, yun nga. Ang average ay family 2, may bahay, may sasakyan na nakakapagbakasyon paminsan-minsan. Right? At yung taong yon at yung pamilyang yon, ang kailangan niya ay 120,000 buwan ng sweldo para magawa niya yung simpleng buhay na yon. So, para sa ating OFW, alamin sa natin ang ating pangarap. At sasagutin ko na yung tanong kanina. Sino ang unang makakauwi na OFW? Ang taong nag-ipon ng 5 million o ang taong nag-ipon ng 1.2 million at ininvest niya ito sa 10% na investment na kumikita taon-taon? Right? Magbigay tayo ng example. For example, mabubuhay ka na ng 10,000 per month, pesos per month. Yung kung mabubuhay ka ng 10,000 pesos per month, right? Ibig sabihin,
magkano dapat ang ini-invest mo para magawa mong mabuhay buwan-buwan. Right? So, technically, ang pinakatanong ko ay ganito. Magkano ba ang kailangan mong gawin? Magkano ba ang kailangan mong maipon? Pangalawa, ano ba ang kailangan mong gawin sa ipon na yon? So, let's go to the first example. Taong nag-ipon ng 5 million. So, nakaipag-ipon siya ng 5 million sa 5 taon. Right? So, pagkatapos ng 5 million, uuwi na siya sa Pilipinas. Kasi sabi natin, sinong unang makaka-uwi? Sabi natin, umuwi na siya, nakaipon siya ng 5 million sa 5 taon. Ngayon, ang gagawin niya sa 5 million yun, bibili siya ng bahay. Right? Sabi natin, bahay 2 million. Bibili siya ng sasakyan. Sabi natin, ang sasakyan ay 1 million. Yung gamit sa loob ng bahay, sabihin natin 1 million din. Right? Medyo gusto niya magkaroon ng flat screen TV, etc. Computer, ganyan-ganyan. So, 1 million na natitira sa kanya. Tapos, yung 1 million na yun, sabi niya, 5 taon na akong pahirap eh, so magbabakasyon ako. So, ganoon. Magbabakasyon ako sa Europe, ganyan. So, naubos din siya. Right? After 5 years niyang pag-iipon ng 5 taon, nakabili siya ng bahay, lupa, sasakyan. Nagawa niya yung gusto niya. Pero pagkalipas ng 5 taon, wala na siyang pera. Paano na siya mabubuhay next year? Or, sabihin natin, nagawa na lahat ng yon. Nababili sa sasakyan, bahay, at saka makapagbakasyon sa 1 taon. On the second year, anong gagawin niya? Kailangan na niya ulit bumalik as an OFW. At kung ang paraan niya ay mag-ipon ulit ng 5 million sa 5 taon, pwede naman yun. Tapos bibili naman siya panibagong gusto niyang gawin. Right? Pero, lumipas na ang 10 taon. Right? So, 10 taong paghihirap para sa bagay na kailangan mo ulit-ulitin. So kung ganito ang paraan natin, at ito ang old thinking ng OFW, akala natin, ito na yun. Ito na yung buhay. Ito yung sinasabi kong balikbayan ko, no? Ngayon, how to reintegrate yung second example. What if mag-ipon ka sa loob ng 1 taon o 2 taon ng 1.2 million? At yung 1.2 million, ilagay mo sa isang investment na kumikita ng 10% taon-taon. At kung 10% taon-taon, 10,000 na yun per month. So kung kaya mabuhay ng 10,000 per month sa Pilipinas, makakauwi ka na. Kung yun ang definition na sa'yo ng simpleng buhay, 10,000 per month, buhay ka na. Right? So, doon tayo mag-umpisa. Magkano ba ang... Ito ang pinakamalupit. Yung 1.2 na yun, na 10,000 ang kumikita taon-taon, pag hindi mo kinukuha, lalaki pa siya ng lalaki sa power of compounding. Bukas, sige, yun. Bukas ang sasabihin, ang pag-uusapan natin ay ang magic and power of compounding. Para lalo kong ma-explain sa inyo. So, ibig sabihin, habang iniipon mo yung 1.2 million mo, yung unang 10,000, sabihin 5,000 mong iniipon, kumikita siya ng 10%. At kumikita, palaki. At pagdating ng 1.2 million, 10,000 na siya buwan-buwan. Buwan-buwan. So, wag nating pangarapin, wag tayong mag-isip ng target na pera. Ang i-target natin kung ano ang investment na mapaglalagyan natin para hindi na or mapaikli ang panahon ng iyong pag-iipon at makapauwi ka na for good. Sana na-explain ko ito ng maayos. Sana naintindihan nyo. At pinagdasal ko na at nagpapasalamat ako na naging kasangkapan ako para kung mabago man ang isip nyo ngayon, nagpapasalamat ako kay Lord na kasangkapan niya ako. At sana na-inspire ka ngayon. At alam kong kaya mo to. Kayang-kaya mo mag-ipon at ilagay mo sa isang investment na kumikita. At kung yun ang focus mo, mahahanap mo yun. Pwede mo kasi sabihin na, hindi ko alam kung saan ko hahanapin eh. Pag yun ang focus mo, hindi mag-ipon ng 5 milyon sa 5 taon at umuwi, at ang gawin mo ay maghanap ka ng investment na mangyayari yun, iikli ang panahon na ikaw nandito sa ibang bansa. Alam kong kaya mo yun. Sapagkat kung kaya kong tumakbo, maglakad, or mag-jog ngayong 365 days buong taon, alam ko na kaya mong umuwi for good sa 5 taon or less.